Naisip mo na ba kung may mga ginagawa ka na palihim na nagtataboy sa mga tao, pero walang nangangahas na sabihin sa'yo? Habang tumatanda tayo, nagiging komportable na tayo sa ilang mga gawi. Ang ilan ay nakakaaliw, kahit na matalino pa. Pero ang iba, well, maaring maging blind spots. Maaring isipin mo na ikaw lang ang tunay na ikaw. Pero ang totoo, napapansin ito ng mga tao sa paligid mo. At kahit hindi nila ito sabihin, ang mga gawin mong ito ay tahimik na nakakaapekto sa kung paano ka nakikita ng pamilya, kaibigan, at maging ng mga estranghero. Sa nilalaman na matalinong payo, bubuksan natin ang 12 hindi kaaya-ayang bagay na maaring ginagawa mo sa katandaan na napapansin ang lahat, pero walang nagsasabi sa iyo. At hindi ko ibig sabihin ang pangit sa pisikal na aspeto. Pinag-usapan ko ang mga uri ng pag-ugali na dahan-dahang nakakabawas sa iyong dignidad, nagpapalayo sa iyo sa iba, at unti-unting nakakabawas sa biyaya at paggalang na hinintay mo sa buong buhay mo. Ang bawat isa sa mga palatandaang ito ay magpapahamon sa iyo na magmuni-muni, hindi para husgahan ang sarili ng husto, kundi para dahan-dahang iangat ang salamin at sabihin, nagsisilbi pa ba ito sa akin o nagtataboy ito sa mga tao? At narito ang magandang balita. Karamihan sa mga gawing ito ay lubos na maayos. Ang unang hakbang ay simpleng pagiging mulat. Sa dulo na nilalaman ng matalinong payo, malalaman mo hindi lamang kung ano ang dapat bantayan, kundi paano rin dalhin ang sarili ng may higit na kumpiyansa, kalinawan, at biyaya sa iyong mga huling taon. Kaya't manatili sa amin hanggang sa dulo, dahil maaring ma-realize mo na ang ilang maliliit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kung paano ka nararanasan ng iba at, higit sa lahat, kung paano mo nararanasan ang sarili mo. Simulan natin. Numero 1. Pagpapabaya sa personal na kalinisan. Isa sa mga unang bagay na tahimik na napapansin ng mga tao, pero bihirang banggitin ay kapag ang isang tao ay tumigil sa pag-aalaga ng kanilang kalinisan. At hindi ko sinasabi ang malaking pagpapabaya. Ito ang mga maliliit na bagay. Pagsusuot ng damit na mukhang isinuot na ng 3 araw ng sunod-sunod. Buhok na hindi nasuklay. Mga kuko na medyo masyadong mahaba. Isang bahagyang amoy na nananatili ng kaunti pagkatapos mong umalis sa kwarto. Maaring mukhang maliit ang mga ito, pero malaki ang sinasabi nito. Kita mo, ang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pagiging malinis. Ito ay tungkol sa kung paano natin dinadala ang ating mga sarili. Noong mas bata pa tayo, karaniwang pinapanatili natin ang mga gawing ito nang hindi iniisip. Pero habang tumatanda, humihina ang enerhiya, nagbabago ang mga gawain, at ang iba ay nagsisimulang mag-isip, ano ang saysay. At ang pagbabagong iyon ay banayad. Pero napapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Maaring hindi nila ito sabihin ng direkta dahil ayaw nilang mapahiya ka. Lalo na ang mga mas batang miyembro ng pamilya. Hindi nila alam kung paano ito ilalabas nang hindi nasasaktan ang iyong damdamin. Kaya't sa halip, sila ang umaayos. Umupo sila ng medyo malayo. Binabawasan nila ang pagbisita. Tinigil nila ang pagsisimula ng mga yakap. Pero ang tunay na reaksyon nila ay hindi sayo. Ito ang mensahe na ipinapadala ng iyong pag-aalaga sa sarili. Sinasabi nito sa kanila na medyo sumuko ka na. Baka hindi mo na pinahahalagahan ang sarili mo tulad ng dati. At narito ang bahaging hindi sinasabi ng malakas. Kapag tumigil ka sa pag-aalaga sa sarili mo, hindi na rin ginagamot ng mga tao nang may parehong antas ng init at paggalang. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magbihis tulad ng isang modelo ng fashion o magsuot ng kolog na araw-araw. Pero ang isang sariwang damit, malinis na buhok, at maayos na kuko ay malayo ang mararating. Sinasabi nito sa mundo na nandito pa rin ako. Nagmamalasakit pa rin ako. Nererespeto ko pa rin ang sarili ko at kayo. Ang totoo, tumutugon ang mga tao sa iyong enerhiya bago pa man sa iyong mga salita. At ang kalinisan ay isa sa mga pinakamalinaw na refleksyon ng enerhiyang iyon. Kapag inaalagaan mo ang sarili mo, tahimik nitong inaanyayahan ang iba na tratuhin ka ng may kabaitan, paglapit, at dignidad. At iyon ang mensaheng karapat-dapat ipadala. Numero 2. Pagsasalita ng walang filter. Habang tumatanda tayo, may kakaibang bagay na nangyayari. Ang panloob na boses na minsan ay nagsasabi, baka huwag mong sabihin iyan ng malakas, ay nagiging mas tahimik at minsan ay nawawala ng tuluyan. Nagsisimula kang magsalita ng mas malaya, marahil kahit na may pagmamalaki, na iniisip na, naranasan ko na ang karapatang sabihin kahit ano ang gusto ko. At kahit na pakiramdam mo ay nakakalaya iyon, ang mga tao sa paligid mo ay madalas na nakakaramdam ng ibang bagay, hindi komportable. Kita mo, may manipis na linya sa pagitan ng katapatan at pagiging prangka. At sa paglipas ng panahon,
Kung napapansin mo na nagsasabi ka ng mga bagay na nagpapahinto sa mga tao, nagpapagalaw sa kanilang upuan, o umiiwas sa eye contact, maaring ito ay senyales na ang lumalabas ay hindi lamang katotohanan, kundi kalupitan. Baka nahuli mo ang sarili mo na nagbibigay ng mga komento tungkol sa timbang, hitsura, relasyon, o kahit paano pinalalaki ng iba ang kanilang mga anak. Baka biniruan mo ito ng tawa at sinabi, katotohanan lang naman. O, noong panahon ko, hindi kami masyadong sensitibo. Pero narito ang realidad. Ang katapatan na walang habag ay parang kritisismo lamang. At ang mga tao sa kabilang dulo, bihira nilang sasabihin sa'yo. Sila na lang ang umuurong. Mapapansin mo na titigil sila sa pag-imbita sa'yo sa ilang mga pagtitipon, o hindi na sila magtatagal sa telepono. Mahal ka nila, pero sinusubukan nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa hapdi ng mga maliliit na walang ingat na komento. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong isensor ang bawat salita o maglakad na parang nasa manipis na yelo. Pero nangangahulugan ito na magpaus bago ka magsalita at tanungin. Nakakatulong ba ito? Mabat ba ito? Dahil minsan, ang pakiramdam na pagsasalita ng iyong katotohanan ay talagang pagpapakawala lang ng pagkabigo. At mas malakas ang dating nito kaysa sa iyong napagtanto. Isang magandang panuntunan, kung ayaw mong may magsabi nito sa iyong apo, baka huwag mo itong sabihin sa apo ng iba. Ang kagandahan ng pagtanda ay ang karunungan na dala mo. At kapag ang karunungang iyon ay nababalot ng kabaitan, lumalapit ang mga tao. Nakikinig sila. Malalim nila kang narerespeto. Pero kapag ito ay nababalot ng sarkasmo o paghusga, nagsisimula silang magtunog. Kahit na mabuti ang iyong intensyon, ang iyong mga salita ay may kapangyarihan pa rin. Marahil ngayon higit kailanman. Gamitin mo ang mga ito para bumuo ng koneksyon, hindi para lumikha ng distansya. Kung nanonood ka pa rin ng matalinong payo at nakikita ang halaga ng mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomend ako na mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang mga nilalaman mula sa matalinong payo. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang ipaalam at magbigay inspirasyon sa iyo. Numero 3. Pagsusuot ng damit na hindi nakasya. May kakaibang ginhawa sa mga gawain, pagkain ng parehong almusal, paglalakad sa parehong landas, pagsusuot ng parehong damit na mayroon ka sa loob ng maraming taon, at walang mali sa pagkakapare-pareho. Pero pagdating sa damit, ang dating klasikong hitsura ay maaring magsimulang magmukhang walang ingat sa paglipas ng panahon. Maaring hindi mo ito mapansin sa sarili mo. Pero ang paraan ng pagkakasya o hindi pagkakasya ng iyong damit ay marami ang sinasabi tungkol sa kung gaano ka konektado sa kasalukuyang sandali. Mga pantalon na masyadong maluwag, mga kamiseta na masyadong masikip, mga estilong luma na mula 20 taon na ang nakalipas, o mga sapatos na matagal nang nawala ang hugis. Hindi lamang ito mga pagpipilian sa fashion. Tahimik nilang ipinapadala ang mensahe na tumigil ka na sa pagbibigay pansin. At kahit walang magsasabi nito ng direkta, napapansin nila. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga uso o pagsisikap na magbihis tulad ng kalahati ng iyong edad. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo na nakikita mo pa rin ang sarili mo bilang isang taong karapat-dapat alagaan. Kapag nakikita ng mga tao ang isang matandang nasa damit na maayos ang kasya, mukhang inaalagaan, at nagpapakita ng paggalang sa sarili, agad silang nakakaramdam ng isang bagay, paghanga. Sinasabi nito sa kanila na ang taong ito ay nagpapakita pa rin sa mundo, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa dignidad. Isipin mo, magsusuot ka ba ng parehong suit sa isang job interview na isinuot mo 25 taon na ang nakalipas? Malamang hindi. Ang parehong prinsipyo ay naangkop sa pang-araw-araw na buhay. Nagbabago ang ating katawan, nagbabago ang ating kulay, at nagbabago ang ating enerhiya. Ang pagbibihis sa paang sumasalamin sa iyong kasalukuyang sarili, hindi sa iyong nakaraan, ay nagpapakita ng emosyonal na presensya at kamalayan sa sarili. Ngayon, narinig ko ang ilang mga tao na nagsasabi, ano ang pakialam ko sa iniisip ng iba? Comfortable ako. At iyon ay makatarungan. Pero ang pagiging comfortable at pagiging dismissive ay hindi pareho. Maaari kang maging comfortable at maayos. Maaari kang maging relax at magalang sa iyong hitsura. Kahit ang simpleng pag-upgrade sa isang maayos na pares ng jeans o pagpili ng kamiseta na nagpapalabas ng iyong natural na tono ay maaring magbago sa paraan ng pagtugon ng mga tao sa iyo. Hindi dahil sa tela, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan nito. Na ikaw ay nakikilahok pa rin, mulat pa rin, at ipinagmamalaki pa rin kung sino ka ngayon. Hindi ka direkta nilang pupurihin.
Maaring hindi rin nila ito banggitin, pero napapansin nila. Ngumiti sila ng kaunti pa. Tinatrato kanila ng may kaunting dagdag na paggalang dahil, gusto mo man o hindi, ang paraan ng ating pagbibihis ang unang nakikita ng mundo. At kahit sa katandaan, ang unang impresyon na iyon ay mahalaga pa rin. Numero 4. Pag-abala o pagdomina sa mga pag-uusap. Lahat tayo ay gustong marinig, lalo na sa ating mga huling taon. Kapag naranasan na natin ang sapat na mga karanasan para malaman ang isa o dalawang bagay, pero minsan, sa pagnanais na ibahagi ang alam natin o siguraduhing malinaw ang ating punto, nakakalimutan natin na mag-iwan ng puwang para sa iba. Maaring magsimula itong banayad. Nasa isang pag-uusap ka, at may nagbanggit ng isang paksa na naranasan mo na dati. Sumali ka. Nag-alok ka ng kwento. Nagsimula kang magpaliwanag kung ano ang dapat nilang gawin. Bago mo malaman, 0 minuto na ang lumipas. At walang ibang nagsalita. Ang nakakalito sa gawing ito ay hindi ito nagmumula sa masamang lugar. Kadalasan, ito ay nag-ugat sa tunay na pagnanais na tumulong. Pero narito ang problema. Kapag masyado tayong kumukuha ng espasyo sa pag-uusap, hindi natin sinasadyang pinapatahimik ang mismong mga hinintay natin. At hindi nila sasabihin sa iyo na ginagawa mo ito. Sa halip, magsisimula silang lumayo. Titigil sila sa madalas na pagtawag. Babawasan nila ang mga pag-uusap. Mararamdaman mo ang distansya, pero hindi mo laging malalaman kung saan ito nagmula. Gusto ng mga tao na makita at marinig, hindi turuan. At kapag ang bawat pag-uusap ay nagsisimulang maging parang one-way street, tahimik nitong nakakapagod ang relasyon. Lalo na sa mga mas batang nasa hustong gulang o mga apo na maaring medyo hindi sigurado kung paano makakonekta sa isang tao mula sa ibang henerasyon. Hindi ito tungkol sa pagbabawas ng pagsasalita. Ito ay tungkol sa higit na pakikinig. Pagpapahintulot ng mga pagpause, pagtatanong ng mas maraming katanungan kaysa sa pagsagot, at pagpigil sa pagnanais na sumali ng may payo maliban kung hiniling ito. Isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na maaaring gawin ng isang matandang tao sa isang pag-uusap ay ang magpigil ng sapat upang payagan ang iba na ganap na maipahayag ang kanilang sarili. Hindi dahil wala kang matalinong sasabihin, kundi dahil kailangan nilang malaman na mahalaga rin ang sinasabi nila. At narito ang ironya. Kung mas kaunti ang iyong pagdomina sa pag-uusap, mas hinintay ng mga tao ang iyong input. Kung mas nakikinig ka, mas nagtiwala sila sa iyo. Nagiging isang hinintay nilang kausap, hindi isang hinintay nilang iwasan. Numero 5. Pagrereklamo tungkol sa mga kabataan ngayon. Nagsisimula ito bilang isang simpleng obserbasyon. Nakakita ka ng isang teenager na nakadikit sa kanilang telepono at iniisip, noong panahon ko, talagang nag-uusap kami sa isa't isa. Naririnig mo ang isang nasa 30s na gumagawa ng desisyon na hindi mo sinasang-ayunan at iniisip na wala silang ideya kung paano gumagana ang totoong mundo. At bago mo malaman, ang mga salitang ito ay nagsisimulang lumabas sa mga pag-uusap sa mga kaibigan, pamilya, kahit na sa mga estranghero. Maaring hindi mo ito mapansin, pero kapag patuloy kang nangungutya sa mas batang henerasyon, nagpapadala ka ng makapangyarihan at madalas na nakakasirang mensahe. Sinasabi nito sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa iyong mga anak at apo, na hindi ka interesadong maunawaan sila, na natigil ka sa isang panahon na wala na. Ngayon, narito ang hindi komportableng katotohanan. Ang bawat henerasyon ay iniisip na ang sumusunod sa kanila ay may kulang. Hindi yon bago. Pero kapag ang kritisismong iyon ay nagiging iyong default, hindi nito pinapakita sa mga tao na ikaw ay matalino. Pinapakita nito na ikaw ay mapait. Maaring ibig mo lang sabihin ito bilang biro. Maaring isipin mo na itinuturo mo lang ang halata, pero sa mga nakakarinig nito, lalo na sa mga wala pang 50, madalas itong nararamdaman bilang pagtanggi, na parang tinatanggihan mo ang kanilang buong mundo, ang kanilang mga halaga, ang kanilang paraan ng pamumuhay. At ang resulta, titigil sila sa pagbubukas. Pinananatili nilang magaan ang mga bagay. Iniiwasan nila ang mas malalim na pag-uusap, dahil hinintay nila ang paghusga. Kahit na mahal ka nila, nagsisimula silang magtago ng bahagi ng kanilang sarili sa malayo. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong sumang-ayon sa lahat ng ginagawa ng mga mas bata. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong yakapin ang bawat bagong uso o ideya. Pero ang ibig sabihin nito ay pumili ng kuryosidad kaysa sa kritisismo. Magtanong sa halip na magpalagay. Kapag lumipat ka mula sa pagsasabi ng, ang mga kabataan ngayon ay madali ang buhay, patungo sa pagtatanong ng, ano ang pakiramdam ng paghahanap ng iyong daan sa mundong ito? Ngayon ay binubuksan mo ang pinto sa koneksyon. Lumilikha ka ng espasyo para sa dialogo, hindi dibisyon. Tandaan,
Ang iyong halaga ay hindi nagmumula sa paghahambing ng nakaraan sa kasalukuyan. Nagmumula ito sa pagtutulay sa kanila. Mula sa pagiging matatag na kamay na umaabot sa mga henerasyon. Hindi ang boses na sumisigaw mula sa likuran. At maniwala ka o hindi, kapag nararamdaman ng mga mas bata na nirespeto mo sila, mas nakikinig sila. Nagtatanong sila. Lumalapit sila sa iyo, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Nagiging hindi lamang ang matanda sa silid, kundi ang hinangaan, pinagkakatiwalaan, at hinintay nila, hindi para sa mga lektura, kundi para sa karunungan na unang nakikinig, saka nagsasalita. Iyon ang tunay na impluwensya. At nagsisimula ito sa pagpapakawala ng pangangailangang maging tama tungkol sa kung paano ito dati. At pagyakap sa kung sino ka pa rin ngayon. Kung nanonood ka pa rin ng matalinong payo at nakikita ang halaga ng mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 5 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda ko na mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang mga nilalaman mula sa matalinong payo. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang ipaalam at magbigay inspirasyon sa iyo. Numero 6. Pagwawalang bahala sa modernong etiketa. May isang uri ng kamalayang panlipunan na madalas hindi napapansin hanggang sa wala ito. Mga bagay tulad ng malakas na pagsasalita sa telepono sa publiko, pagtayo na masyadong malapit sa pila, o pagpapatugtog ng video nang walang headphones sa isang waiting room. Maliit na mga pag-ugali, pero malaki ang epekto nito sa kung paano ka nakikita ng iba. Ngayon, ang mga bagay na ito ay maaring hindi malaking bagay dekada na ang nakalipas. Noon, mas mapagparaya ang mga tao sa malalakas na pag-uusap o hindi inaasahang pag-ugali. Pero nagbabago ang panahon, nagbabago ang mga inaasahan. At ang dating itinuring na hindi nakakapinsala ay ngayon ay tahimik na nakakapagpakabagabag sa mga tao. At narito ang nakakalitong bahagi. Maaring hindi mo man lang ma-realize na ginagawa mo ito. Walang kukuha sa iyo at sasabihin, "Hoy, pakikalamayan mo ba?" O "Pwede bang lumayo ka ng kaunti?" Sa halip, bibigyan ka nila ng tingin o iiwasan ang eye contact o lilipat sa ibang upuan. Hindi ito personal, pero totoo. At kung ito ay sa subway, sa coffee shop, o kahit na sa paglalakad sa isang tindahan, ang mga maliliit na paglabag sa itinuturing na karaniwang kagandahang asal ngayon ay nagpapadala ng mensahe. Sinasabi nila, hindi ako mula sa kung paano ko naapektuhan ang iba. At ang totoo, hindi laging binibigyan ng mga tao ang mga matatanda ng benepisyo ng pag-aalinlangan. Madalas nilang ipinapalagay na dapat mong alam ito ng mas maayos. Kaya kapag nakikita nila ang mga pag-ugaling ito, hindi nila ito itinuturing na hindi pagkakaunawaan. Itinuturing nila itong pagwawalang bahala. Iyon ang hindi mo gustong iwanang pamana. At sa kabutihang palad, ito ang isa sa mga pinakamadaling ayusin. Simulan ang pagpansin kung paano kumikilos ang mga tao sa paligid mo sa mga pampublikong espasyo, kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang volume, kung paano nila inaayos ang personal na espasyo, kung paano nila ginagamit ang teknolohiya kapag may iba sa paligid. Ang modernong etiketa ay hindi tungkol sa pagiging masyadong formal. Ito ay tungkol sa pagiging maingat. Ipinapakita nito na nakikilahok ka pa rin sa mundo. Nakikilahok pa rin, mulat pa rin sa epekto mo sa iba. At ang kamalayang iyon, ito ay bumubuo ng paggalang. Sinasabi nito sa mga tao, matanda na ako, pero isa pa rin akong nagbibigay pansin, isa pa ring umaangkop, isa pa ring nagmamalasakit sa nararamdaman ng iba. Hindi lamang nito pinapabuti kung paano tumutugon ang mga estranghero sa iyo. Binabago rin nito kung paano ka nakikita ng sarili mong pamilya. Napapansin ng mga apo, napapansin ng mga kapitbahay, at lumalaki ang kanilang tahimik na paghanga. Dahil sa isang mundong laging nagmamadali, ang isang gumagalaw ng may kamalayan, na nagdadala ng sarili ng may banayad na dignidad, ay mas namumukod tangi kailanman. Numero 7. Labis na pagbabahagi ng mga problemang medikal. Narinig natin ang biro, pagsamasamahin ang ilang matatanda, at ang pag-uusap ay nagiging paligsahan kung sino ang may pinakamasamang tuhod, pinakamataas na presyon ng dugo, o pinakamaraming gamot na nakahanay sa istante ng banyo. At kahit na mukhang hindi nakakapinsala o kahit na paraan para makipag-ugnayan, ang patuloy na pagbanggit ng iyong mga isyu sa kalusugan ay dahan-dahang nakakapagod sa enerhiya ng mga nasa paligid mo. Narito ang bagay. Alam ng lahat na ang pagtanda ay may kasamang mga pisikal na hamon. Hindi mo kailangang magpanggap na perpekto ang lahat. Pero kapag ang iyong mga pag-uusap ay laging bumabalik sa kung ano ang masakit, kung ano ang sinabi ng doktor, o kung ano ang susunod sa listahan ng operasyon, nagsisimulang maramdaman ng mga tao na sila ay nasa waiting room, hindi sa isang relasyon.
Lalo na para sa mga mas batang miyembro ng pamilya. Ang mga paksang ito ay maaaring maging napakalaki. Maaaring hindi nila alam kung paano tumugon. O maaaring maramdaman nilang walang magawa sa pagdinig ng mga bagay na hindi nila maayos. Kaya't sa halip na lumapit, umuurong sila. Hindi dahil sa kawalan ng paggalang, kundi dahil sa tahimik na pagkapagod. Nararapat kang makatanggap ng empatiya. Nararapat kang marinig. Pero kapag iyon ang naging sentro ng kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iba, nagbabago ang dinamika. Lumilipat ito mula sa koneksyon patungo sa pag-aalaga, mula sa pag-uusap patungo sa reklamo. Isipin ang mga hinintay mong kasama. Malamang, hindi sila ang mga naglilista ng bawat sakit at tableta na iniinom nila. Sila ang mga tumutuon sa kung ano pa rin ang maganda. Ang mga maaring magbanggit ng hamon, pero hindi hinintay na tukuyin nito ang sandali. Ngayon, ibig ba sabihin nito na dapat itago ang iyong mga pakikibaka? Hindi naman. Pero pumili ng iyong audience, pumili ng iyong oras, at higit sa lahat, pumili ng balance. Ibahagi kung kamusta ka. Pero tanungin din ang iba kung kamusta sila. Pag-usapan ang librong binabasa mo, ang hardin ng kapitbahay, ang ibong nakita mo sa labas ng bintana mo. Dahil ang iyong buhay ay puno pa rin ng mga kwento na hindi lamang mga medical chart. At gustong-gusto ng mga tao na makipag-ugnayan sa iyo, hindi lamang sa iyong mga sintomas. Maaring magulat ka kung gaano kagaan ang pakiramdam ng iyong mga relasyon kapag tinigil mo ang pagpapaalam sa iyong kalusugan na mamuno sa bawat pag-uusap. Kapag tumuon ka sa kung ano ang kaya mo, kung ano ang hinintay mong gawin, at kung ano pa rin ang nagpapangiti sa iyo, hindi ka lang mas maganda ang pakiramdam, tinutulungan mo rin ang iba na maging mas maayos. At sa isang mundong mabigat na ang pakiramdam, ang pagiging isang nagpapagaan ng silid, kahit kaunti, ay isang magandang uri ng gamot sa sarili nitong paraan. Numero 8. Pagiging matigas ang ulo tungkol sa mga lumang paniniwala. Isa sa mga pinakamahirap na mapansin sa ating sarili, lalo na habang tumatanda, ay kapag ang ating mga paniniwala ay nagsisimulang maging peder sa halip na bintana. Hawak natin ang mga ideya na minsan ay nagsilbi sa atin ng maayos. Mga prinsipyo na humubog sa kung paano natin pinalaki ang ating mga pamilya, pinatakbo ang ating mga negosyo, at binigyang kahulugan ang mundo. Pero sa paglipas ng panahon, kung hindi tayo maingat, ang mga paniniwalang iyon ay maaring tumigas sa mga absolute na hindi na sumasalamin sa mundo ngayon. Maaring mapansin mo ang sarili mo na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, ganyan lang talaga iyon. O, masyadong sensitibo ang mga tao ngayon. O, wala akong pakialam sa sinasabi ng siyensya. Alam ko kung ano ang tama. At kahit na pakiramdam mo ay kumpiyansa ka sa iyong mga pananaw, ang madalas na naririnig ng iba ay ibang-iba, pagtutol. Ang totoo, nagbago ang mundo at nagbabago pa rin ito. Teknolohiya, kultura, mga tungkulin ng kasarian, kamalayan sa kalusugan ng isip, ang paraan ng ating pakikipag-ugnayan, lahat ito ay mabilis na nagbabago. At kapag nagkukubli tayo at tumangging isaalang-alang ang ibang perspektibo, hindi ito lumalabas bilang karunungan, lumalabas ito bilang ayaw. Napapansin ito ng mga mas batang henerasyon, at muli, karaniwang hindi ka nila direktang haharapin. Pero sa loob-loob, tahimik nilang inilalagay ka bilang isang hindi nila makausap tungkol sa ilang mga bagay, isang hindi makakaunawa, isang ayaw. At iyon ay isang tunay na pagkawala. Dahil kung ito man ay ang iyong apo na nagdududa sa tradisyonal na karera, o ang iyong kapitbahay na namumuhay ng isang pamumuhay na hindi mo lubos na naiintindihan, napakaraming koneksyon ang posible kapag ang kuryosidad ay pumapalit sa paghusga. Ngayon, ang pagiging bukas ay hindi nangangahulugan na kailangan mong iwanan ang iyong mga halaga. Nangangahulugan ito na handa kang i-update ang iyong pag-unawa nang hindi na kompromiso kung sino ka. Nangangahulugan ito na gumagawa ka ng puwang sa mesa para sa mga bagong ideya, kahit na hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng mga ito. At narito pa ang isang bagay. Ang katigasan ng ulo ay madalas na nagtatago ng takot. Takot na mawala ang kaugnayan. Takot na maiwan. Takot na kung pakawalan natin ang mga lumang paniniwala, mawawala ang isang bahagi ng ating sarili. Pero ang totoo, ang iyong kaugnayan ay hindi nagmumula sa kung gaano kahigpit ang hawak mo sa nakaraan. Nagmumula ito sa kung gaano katapang mong hinintay ang kasalukuyan. Kapag kaya mong sabihin, hindi ko naisip yan sa ganong paraan. O tell me more about what that means to you. Binubuksan mo ang mga pinto at lumalakad ang mga tao sa kanila. Nararamdaman nila ang kaligtasan. At ang magandang bahagi ay minsan nagbabago ang isip mo. Minsan ang mas batang hinintay mo ay nagiging tama sa mga paraang hindi mo inisip. At ang kababaang loob na iyon, ang kagustuhang iyon ang nagpapahanga sa mga tao sa iyo.
Hindi dahil mayroon kang lahat ng sagot, kundi dahil nanatili kang mag-aral ng buhay kahit sa katandaan. Iyon ay bihira at makapangyarihan. Kung nanonood ka pa rin ng matalinong payo at nakikita ang halaga ng mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 8 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda ko na mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang mga nilalaman mula sa matalinong payo. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang ipaalam at magbigay inspirasyon sa iyo. Numero 9. Paglalakad o paggalaw ng walang kamalayan sa espasyo. Habang tumatanda, nagbabago ang ating bilis. Bumagal tayo ng kaunti. Maaring hindi tayo gaanong matatag o mas maingat sa ating mga hakbang. At iyon ay lubos na natural. Pero ang madalas, na nangyayari nang hindi natin napapansin, ay nagiging hindi gaanong mulat tayo sa kung paano naapektuhan ng ating mga galaw ang mga tao sa paligid natin. Marahil ay nakita mo na ito, isang nakatayo sa gitna ng pasilyo ng grocery, ang cart ay nakaharang, ganap na nakabara sa daan habang sinusuri ang isang label, o isang biglang tumigil sa isang abalang daanan, nawala sa pag-iisip, o naglalakad kasama ang isang kaibigan at dahan-dahang nadadala sa daan ng paparating na trapiko ng mga naglalakad. Kadalasan, ang mga bagay na ito ay nangyayari ng walang masamang intensyon. Hindi mo sinasadyang maging walang konsiderasyon. Nakatuon ka lang sa iyong sariling gawain. Pero sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa mga nagmamadali o nagnavigate sa masikip na espasyo, parang friction ito, na parang lumilikha ka ng maliliit na hadlang na nagpapahirap sa kanilang araw. At narito ang pangunahing bahagi. Bihirang magsabi ang mga tao ng anumang bagay. Sila ay bumubuntong hininga, lumilibot sa iyo, marahil ay nagbibigay ng mabilis na sulyap, at nagpapatuloy. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na sandaling ito ay nagdadagdag sa kung paano ka nakikita ng iba. Maaring simulan nilang makita ka bilang taong laging nakaharang. O maaring tahimik nilang magpasya na iwasan ang mga sitwasyon kung saan kailangan nilang maglakad sa tabi mo. Mamili kasama ka, o magnavigate sa mga pampublikong espasyo ng magkasama. Hindi dahil hindi ka nila gusto, kundi dahil pakiramdam nila kailangan nilang pamahalaan ka. Ngayon, nais kong maging malinaw. Ang pagbagal ay hindi ang problema. Ang issue ay ang kamalayan. Maaari kang gumalaw ng dahan-dahan at maging magalang pa rin sa espasyo. Maaari kang magpause para magbasa ng isang bagay at manatili pa rin sa isang gilid. Maaari kang maglakad ng maingat habang iniisip ang daloy sa paligid mo. Mahalaga ito lalo na sa mga lugar tulad ng mga paliparan, abalang mga sidewalk, mall, o kahit na mga pasilyo ng simbahan. Ang mga ito ay mga shared spaces, at ang pagiging maingat sa mga ito ay nagpapadala ng malakas na mensahe na nagbibigay ka pa rin ng pansin, na nagmamalasakit ka pa rin sa kung paano mo naapektuhan ang iba. Sa katunayan, ang ganitong uri ng kamalayan ay isang banayad na anyo ng biyaya. Sinasabi nito sa mga tao na hindi ka lang nakatuon sa loob. Ikaw ay naroroon, maingat, at mabat. At ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi umaasa ng pagiging perpekto. Umaasa lang sila ng kaunting pagsisikap, kaunting kamalayan, kaunting konsiderasyon. Kapag ipinakita mo iyon, namumukod tangi ka. Hindi bilang isang mas mabagal na tao, kundi bilang isang maingat, isang gumagalaw pa rin sa mundo ng may dignidad at tahimik na pakiramdam ng responsibilidad. At ang ganitong uri ng presensya, mas makapangyarihan ito kaysa sa iyong naisip. Numero 10. Paggawa ng mga biro na hindi na akma sa panahon. Ang magandang sense of humor ay isa sa mga pinakamahusay na bagay na maaari mong dalhin sa katandaan. Pinapanatili nitong magaan ka, komportable ang iba, at tumutulong na mapagaan ang tensyon kahit sa pinakamahirap na sandali. Pero hindi lahat ng humor ay tumatanda ng maayos. At ang ilang mga biro, lalo na ang mga dating nagpapatawa dekada na ang nakalipas, ay maaring tahimik na nagtataboy sa mga tao ngayon. Maaring nagbibiro ka sa paraang palagi mong ginagawa. Isang maliit na sarkasmo dito, isang panunukso doon, marahil isang komento na naglalaro sa mga lumang stereotype o ng asar sa background, hitsura, o mga pagpipilian ng isang tao. Maaring tumawa ka habang sinasabi ito at sundan ng, binibiro ko lang, o halika, magaan lang. Pero narito ang nagbago, ang mundo sa paligid mo. At kahit na ang humor noon ay umaasa sa pang-asar sa mga pagkakaiba, ngayon ang mga tao ay mas sensitibo sa kung paano dumarating ang mga salita. Lalo na kapag nagmumula ito sa isang mas matanda. Lalo na ang mga mas bata ay nagnavigate sa isang kultura na nagbibigay din sa inklusyon, empatiya, at paggalang sa magkakaibang karanasan.
Kapag ang isang biro ay nararamdamang hindi akma sa mga halagang iyon, hindi ito lumalabas bilang nakakatawa. Lumalabas ito bilang hindi konektado o mas masahol pa, walang galang, at malamang ay hindi nila sasabihin sa'yo. Magalang lang silang tatawa, pagkatapos ay iwasan ang paglapit ng masyado. Mararamdaman mo ang distansya, pero baka hindi mo maunawaan kung saan ito nagmula. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maglakad na parang nasa manipis na yelo. Hindi ito nangangahulugan na bawal na ang humor, pero nangangahulugan ito ng pag-iisip ng 2 beses bago ka mag-default sa ilang uri ng mga biro. Tanungin ang sarili, nakakatawa ba ito dahil matalino o dahil binababa nito ang iba? Ang pinakamagandang uri ng humor, lalo na sa mas matandang edad, ay ang uri na nagpapataas sa mga tao, na nagdadala ng gaan, hindi discomfort, na nagpapakita na hindi ka natigil sa nakaraan, kundi umuunlad kasabay ng iba. Sa katunayan, walang mas mabilis na bumubuo ng koneksyon kaysa sa kakayahang tawanan ang sarili mo. Ipinapakita nito ang kababaang loob. Ipinapakita nito ang perspektibo. Ipinapakita nito na hindi ka sinusubukang patunayan ang anumang bagay. Nandito ka lang para tamasahin ang sandali kasama ang iba. At kapag nakikita ito ng mga tao, nagre-relax sila. Nakikilahok sila. Nagsisimula silang makita ka hindi lamang bilang ang matanda sa silid, kundi bilang isang pa rin nakakaunawa. Ang isang mabait na sense of humor ay magdadala sa iyo ng malayo. Pero ang humor na maingat, mulat sa sarili, at medyo na update para sa ngayon. Iyon ang magpapanatili ng pinto sa koneksyon na bukas sa anumang edad. Numero 11. Pagpapanggap na walang kaya kahit kaya mo pa. Ang pagtanda ay nagdadala ng tunay na mga hamon. Walang nagtatanggi niyan. May mga bagay na dating madali na ngayon ay nangangailangan ng mas maraming oras, mas maraming pag-iingat, minsan mas maraming tulong. Pero may pagkakaiba sa pagitan ng nangangailangan ng tulong at pag-default dito, kahit hindi mo kailangan. At sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibang iyon ay nagiging isang bagay na napapansin ng mga tao nang higit kaysa sa kanilang aminin. Marahil ay nasanay ka nang sabihin, "Pwede mo bang gawin ito para sa akin?" O, "Hindi ko alam kung paano gumagana ito. Masira ko lang naman." Sa una, ang mga kahilingang ito ay parang inosente. Pero kapag naging gawin na ito, lalo na para sa mga bagay na kaya mo pa rin, maaari itong tahimik na magsimulang makapagod sa mga tao sa paligid mo. Ang mga miyembro ng pamilya ay maaring magsimulang maramdaman na sila ang mga tagapag-alaga, kahit na lubos kang kaya. Ang mga kaibigan ay maaring mapansin na sila ang laging nagbubuhat, umabot, nag-aayos, nag-organisa. At kahit nang ngumiti sila at sabihin, walang problema. Sa loob-loob ay nagsisimula silang makaramdam ng ibang bagay. Sama ng loob. Ang mas komplikado pa ay minsan ang pag-ugaling ito ay hindi sinasadya. Hindi ito katamaran. Ito ay takot. Takot na magkamali. Takot na magmukhang katawa-tawa. Takot na hindi makasabay. Kaya't hinintay mo ang iba na sumali. At sa bawat maliit na pagsuko, ang iyong kalayaan ay unti-unting nawawala. Pero narito ang totoo. Mas hinangaan ng mga tao ang pagsisikap kaysa sa pagiging perpekto. Mas gusto nilang makita kang sumubok at maghirap ng kaunti kaysa sumuko ng lubusan. Ang iyong mga anak, ang iyong mga apo, kahit ang iyong mga kapitbahay, nararamdaman nila. Ang pagmamalaki kapag ipinakita mo na nasa laro ka pa rin, na gusto mo pa ring matuto, gumalaw, makilahok, at kapag humingi ka ng tulong, kapag tunay mo lang itong kailangan. Mas nagtiwala sila sa iyo. Hindi nila nararamdaman na minamanipula o ginagamit sila. Nararamdaman nilang pinarangalan na sumali dahil alam nila na nagmumula ito sa isang lugar ng katapatan, hindi gawi. Ang pagpapanatili ng iyong pakiramdam ng ahensya ay hindi tungkol sa pagpapanggap na ikaw ay 30 ulit. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kung ano ang kaya mo, pagtatanong ng malinaw kung ano ang hindi mo kaya, at paggalang sa linya sa pagitan ng dalawa. Magugulat ka kung gaano ka na-empower kapag sinimulan mong bawiin ang mga maliliit na bagay. Ang pagdadala ng sarili mong bag, pag-ayos ng bagong remote, pagsunod sa isang recipe nang hindi humihingi ng isang tao na mag-hover. Ang mga maliliit na panalong ito ay bumubuo ng kumpiyansa. Pinapaalala nila sa iyo at sa lahat sa paligid mo na ang edad ay maaring magbago ng kung ano ang kaya mo. Pero hindi nito inaalis ang iyong lakas, ang iyong kalooban, o ang iyong dignidad. Dahil ang mga tunay na tumatanda ng maayos ay hindi ang mga hindi kailanman humihingi ng tulong. Sila ang mga alam kung kailan humingi at kailan tatayo ng matangkad at sabihin, "Kaya ko ito." Numero 12. Pagpapanggap na lagi kang tama. Lahat tayo ay gustong maramdaman na nararapat natin ang ating lugar sa mesa. Lalo na pagkatapos ng mga dekada ng karanasan sa buhay,
mahihirap na pagpipilian, at mga aral na natutunan sa mahabang paraan. Kaya't naunawaan na sa isang punto, maraming matatandang nasa hustong gulang ang nararamdaman na mayroon silang mga sagot, na nakakita na sila ng sapat upang malaman kung paano gumagana ang mga bagay. At sa maraming kaso, totoo iyan. Pero narito kung saan nagiging komplikado. Kapag ang pangangailangang maging tama ay nagpapalabo sa pangangailangang makipag-ugnayan, titigil ang mga tao sa pakikinig. Maaring lumabas ito sa maliliit na paraan. Pagwawasto ng kwento ng isang tao sa hapunan. Pag-insist na ang iyong paraan ng paggawa ng isang bagay ang tanging may katuturan. Pag-ikot ng mata sa mga bagong ideya o pagpapawalang bisa sa opinyon ng iba gamit ang maniwala ka sa akin, alam ko ng mas maayos. Sa una, maaring balewalain ito ng iba. Maaring tumawa pa sila. Pero sa paglipas ng panahon, ang pagiging kasama ng isang laging kailangang maging tama ay nagiging nakakapagod. Nagsisimula ang mga tao na iwasan ang makabuluhang mga pag-uusap. Itinatago nila ang kanilang mga saloobin. Tinigil nila ang paghamon sa iyo, hindi dahil kumbinsido sila, kundi dahil mas madali lang na manahimik. Ang ironya ay maraming matatanda ang hindi ito ginagawa para magmalaki. Ginagawa nila ito para maramdaman ang kaligtasan. Para maramdaman na mayroon pa rin silang awtoridad sa isang mundong mabilis na nagbabago sa paligid nila. Pero kapag ang pagiging tama ay nagiging mas mahalaga kaysa sa pagiging mabait o mausisa, nagkakamali ito. Ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugan na mayroon kang lahat ng sagot. Nangangahulugan ito na alam kung kailan mag-alok ng iyong perspektibo at kailan hihintayin ang iba na galugarin ang kanila. Nangangahulugan ito na hawak mo ang iyong mga opinyon ng may kumpiyansa. Pero may bukas din dahil narito ang totoo. Hindi laging sinasabi ng mga tao ng malakas. Ang mga hinintay natin ng lubos ay hindi ang mga nagwawasto sa atin. Sila ang mga nakikinig, nagmumuni-muni, at dahan-dahang inaanyayahan tayong mag-isip ng iba ng hindi pinipilit. Kapag tinigil mo ang pagsisikap na manalo sa bawat diskusyon, nagsisimula talaga ang mga tao na lumapit sa iyo ng mas madalas. Hinintay nila ang iyong opinyon. Pinahahalagahan nila ang iyong feedback, hindi dahil dinomina mo ang silid, kundi dahil ang iyong mga salita ay may kalmado, maingat na timbang. At kapag nagsalita ka, dahil hindi ka nagsasalita para lang manalo, mas malalim ang dating ng iyong boses. Nananatili ito. Mahalaga ito. Sa huli, ang pangangailangang maging tama ay nawawala. Ang nananatili ay kung paano mo pinaparamdam sa mga tao. At kapag nag-iwan ka ng espasyo para marinig, hamunin, at itaas ang iba, ang iyong presensya ay nagiging isang bagay na tunay nilang pinapahalagahan, hindi lamang hinintay. Pangwakas na saloobin. Ngayon na napagdaanan natin ang 12 pag-ugaling ito, maglaan ng isang sandali upang magmuni-muni ng banayad ng walang paghusga. Alin sa mga gawing ito ang tahimik na nakapasok sa iyong pang-araw-araw na buhay? Alin ang nagulat sa iyo? At alin ang pakiramdam mo na handa kang baguhin? Kahit kaunti lang. Ang matalinong payo ay hindi nilayon upang mapahiya o punahin. Ito ay nilikha upang bigyan ka ng isang bagay na hindi ibinibigay ng karamihan. Tapat na pananaw na nababalot ng pag-aalaga. Dahil ang totoo, ang mga pag-ugaling ito ay hindi ka ginagawang masamang tao. Sila ay simpleng mga blind spots, mga bagay na naninirahan sa paglipas ng panahon nang hindi natin napapansin. At kapag napansin natin, doon nagpapakita ang tunay na lakas. Hindi sa pagpapanggap na wala ang mga ito, kundi sa pagsasabi, nakikita ko ito. Kaya kong gawin ng mas maayos. May kapangyarihan pa rin akong lumago. Iyon ang tunay na ibig sabihin ng pagtanda ng maayos. Hindi ang pagkapit sa nakaraan, hindi ang pagtutol sa pagbabago, kundi ang paghakbang sa bawat bagong araw ng may kamalayan sa sarili, biyaya, at ang tahimik na lakas ng isang gustong-gusto pang makipag-ugnayan, umunlad, at maging pinagmumulan ng init sa buhay ng iba. Kaya habang sumusulong ka, itago ang mga palatandaang ito sa isip, hindi bilang isang checklist, kundi bilang mga banayad na paalala, mga paraan upang patuloy na magpakita sa mundo ng may dignidad, presensya, at ang uri ng karakter na nag-iwan sa iba na nararamdamang nirerespeto, komportable, at inspirado. At tandaan, hindi kailanman huli ang pagbabago sa kung paano ka gumagalaw sa mundo. Ang maliliit na pagbabago sa kung paano ka nagsasalita, nakikinig, nagbibihis, nagbibiro, o nakikipag-ugnayan ay maaring ganap na magbago sa kung paano ka nararanasan ng mga tao at kung paano mo nararanasan ang iyong sariling lugar sa mundo. Salamat sa pagsali sa matalinong payo ngayon. Gustong-gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo planong gamitin ito sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin.
Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung hinintay mo ang nilalaman na matalinong payo at nakita itong kapakipakinabang, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang ipaalam at magbigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na nilalaman na matalinong payo.